Yan. Okay, naririnig niyo ba guys yung napakalakas na hangin, no? Ang lakas-lakas po ng hangin dito sa amin, sa lugar namin. Ang kagandahan lang po dito sa lugar namin ay hindi po bumabaha. Kahit anong lakas talaga ng ulan, grabe po, no? Pero hindi talaga bumabaha dito kasi mataas po. Mataas po itong lugar namin, no? So, yan po ang advantage namin dito. Tapos kapag malakas naman yung hangin, oo, malakas yung hangin, pero itong kung saan naka-locate yung bahay namin ay hindi po namin masyadong ramdam. Nakikita po namin na malakas ang hangin kasi syempre yung bayo tsaka yung gumaganon yung hangin, no? Yung tunog ng hangin tsaka yung indayog ng mga puno, grabe, no? Pero yung location ng bahay namin, hindi kasi ano siya eh. Kumbaga protektado, no? Protektado yung location ng bahay namin. So hindi po siya babahain. Pag binaha po itong location ng bahay namin, delikado ang Manila. Ang Manila po ay talagang underwater na at wala ka na makikita, no? Delikado ang Manila pag bumaha sa lugar namin. Ganun po kataas yung lugar namin. Mataas talaga siya na hindi po ito binabaha talaga, no? So, kaya yan po yung na-appreciate ko dito sa lugar namin. Nung kami po nung ako po ay napunta sa lugar na to. Kasi nung dalaga pa ako, nasa Manila. Biruin mo nasa Manila kami noon. Nararanasan namin noon na baha, mga 1987, 1988. Talagang lampas tao na talaga yung baha, no? So sa Manila kami. Specific na lugar, Santa Mesa. So 1 week walang lumalabas. Ang lumalabas lang noon yung uncle namin na lumalangoy siya, guys, no? Lumalangoy siya para makalabas. Siya yung bumibili ng mga toyo, suka, o sardinas, o kung ano man yung mga dapat na bilhin, no? Yung uncle namin ang lumalabas. Siya lang kasi lumalangoy siya. Dahil ganun po kataas yung naranasan namin na baha noon, no? Mga 1986, 1987, mga ganyan po, no? Grabe po talaga. So, ever since, mga kaibigan, nararanasan talaga natin to na bumabaha talaga, no? Ano kasi yan pinagsama na yan na, naniniwala ako na hindi lang yan patungkol sa flood control, no, mga kaibigan. Itong baha na ito na nangyari sa ating bansa ay hindi lang yan patungkol talaga sa flood control. Ang benepisyo lang kasi kapag maayos ang flood control ay hindi gaanong nagpapondo yung tubig, no? Tuloy-tuloy kasi nga dahil may flood control. Kumbaga, hindi siya talagang masyadong tataas ng tataas kasi talagang nag-overflow, no? Overflow tuloy. Yung pag-flow ng tubig ay tuloy-tuloy, hindi siya nai-stack. Pero sa nangyari ngayon, nai-stack po, no, yung tubig sa mga lugar, no, na kung saan pumupunta sa mga kabahayan. Kasi nga, halo-halo na Hindi lang po ito sa flood control, mga kaibigan, no? Kasama na po dyan yung pagsira sa ating kalikasan, no? Yung mga walang habas na pagsira sa ating mga kagubatan, mga walang habas na pagpuputol ng mga puno, kaingin, walang habas na pagkakwari, mga mining, no? At yung pagtatambak, no, sa mga katulad ng Manila Bay, no? Yung body of water, tatambakan mo ng lupa para tayuan ng mga subdivision, etc., etc., no? Isa yan. At mga kaibigan, lalong-lalo na yung pagkakalat ng basura, yung hindi tamang pagtatapon ng basura. Kita naman natin, mga kaibigan, after the storm, pagkatapos ng malakas na baha, kita naman natin, no, tambak ang basura. Kita natin yan. Kaya hindi po natin maidideny yan, mga kaibigan, na ito pong nangyayari sa ating bansa ngayon na sobrang pagbaha. Hindi lang po yan pwedeng isisi
sa nakawan, no, sa flood control sa DPWH. Hindi lang yan eh. Halo-halo na yan. Yan po ay kasalanan ng sambayan ng Pilipino, ng lahat ng mga Pilipino na walang disiplina. Kita niyo naman mga kaibigan, pagkatapos ng baha, ano yung mga kalat? May refrigerator, merong foam, may kama, may mga salaset, lahat mga kaibigan. Hindi kasi tama yung pagsisegregate, yung pagtatapon natin ng basura, no? Tapos yung pagkakalbo ng mga kabundukan, pagkakaingin, pagkukwari, mina, etc., etc. At kasama na syempre, no, yung mga flood control na ninanakaw, yung mga proyekto, instead na ilagay, no, sa proyekto, ang ginagawa ay binubulsa ng ilan. So yan po ay halo-halo. Hindi lang po yan sa flood control, no? Halo-halo po yan mga kaibigan. At syempre, nandoon na rin kasi ako, sabi ko nga sa inyo, naniniwala din ako sa yung mga divine intervention, naniniwala ako sa Bible, no? Andiyan na rin yung tinatawag na the wrath of God, no, na kapag ang Panginoon ay gusto tayong hindi naman talagang parusa, kundi gusto tayong paalalahanan sa mga ginagawa natin hindi magaganda, gusto tayong bigyan ng kaunting paalala, yan po ang nangyayari, no? May mga disaster po na ang dahilan po niyan ay hindi naman talaga nature, kundi yan talaga ay kumbaga yung pinapakita ng Diyos na, pinapaalalahanan tayo na, magbago na kayo. Yung kalikasan ay dapat nyong ayusin at dapat nyong ingatan, di ba? Katulad na lang ng bundok ng Sierra Madre. Yan, bundok ng Sierra Madre, the longest ranges of mountain, in the Philippines. Yan po yung pinakamahaba. So yung Sierra Madre na yan, kung wala po yan, mga kaibigan, ay grabe. Grabe mga kaibigan. Marami talagang babahain, marami talagang mamamatay, no? So yung Sierra Madre, pinoprotektahan po niya mga kaibigan, no? Itong Luzon, kasama na rin yung Metro Manila. So, pero alam naman natin na some parts of Sierra Madre ay kinakalbo na, di ba? At may mga tao na talaga namang kinakalbo, no? Yung ibang parte ng Sierra Madre. Kaya nga ang sabi ko, iingatan po natin ang ating environment kasi kapag ang environment po, kapag si Mother Nature po ay nagalit, ay hindi po natin yan masasawata kapag nagalit po ang ating Mother Nature, no? So kailangan po natin ingatan ang ating environment at huwag pong basa-basa na lang nagpuputol ng mga kahoy, nagkakwari or kinakalbo yung ating mga lupa, or yung iba naman mga kaibigan, the worst, no? Yung ating mga bundok ay tinatayuan pa ng mga subdivision, tinatayuan pa ng resort, sinisira yung natural resources natin para lang pagkakitaan, tinatayuan nila. Na yung mga kabundukan mga kaibigan, ang nagmay-ari niyan, Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Walang dapat na magmay-ari niyan na private citizen dahil yan po, ang mga kabundukan po natin, ay bigay po yan ng Diyos. Wala pong tao na dapat magmay-ari. Wala pong korporasyon o grupo ng tao na dapat magmay-ari sa kabundukan natin. Pero, mga kaibigan, no? Yung mga nakita nga, no, mga na-discovery na may mga kabundukan tayo na ginawa na resort. Mga kaibigan, no, naalala nyo yung katulad ng Chocolate Hills, panahon pala ni Duterte yun, mga kaibigan, no, natayuan ng resort. Biruin mo, nasira yung kapag aerial view, no, aerial view. Makikita mo, titingnan mo yung Chocolate Hills, makikita mo, merong nag-iisang resort na nandun nakatayo. Itinago yun, mga kaibigan, di ba? Itinago yung transaksyon na yan sa panahon yan ni Duterte. Pero lumabas, no? Na nabunyag. Kaya, para sa akin, mga kaibigan, no, isa yan, dapat imbestigahan yan. At dapat ay panugutin
yung yung mga tao na involved diyan, bakit nila ibinenta yang, parte ng Chocolate Hills na 'yan at bakit nila pinagawan 'yan ng, resort, 'di ba? Eh, hindi naman 'yan sa tao, hindi naman 'yan sa kung kani-kanino, 'yan po ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Hindi po 'yan pagmamay-ari ng kahit sinong korporasyon or individual. 'Di ba? Phoebe de la Cruz, sobra na din kasi ang deforestation at ang dami ng mga buildings na nag-cause ng baha. Tama ka diyan, correct ka diyan, no? Tama yung sinasabi mo. Alam nyo guys, no, ato, yung kwento ko lang saglit, no, yung napuntahan ko, no, sa Malaysia, yung isang na-appreciate ko doon sa Malaysia, yun bang hindi katulad dito sa Pilipinas na yung mga lugar na kung saan ang daming puno, ang daming mga tanim, no? Ang daming mga makikita mo na talagang nature. Hindi nila tinatambakan para gawing subdivision, para gawing kung ano mang mga establishments. Walang ganun, mga kaibigan, no? Isa sa na-appreciate ko doon nung pumunta ako ng Malaysia, ang dami mong makikita, no? Mga lugar, kahit yung binabagtas mo lang yung mga highways, talagang grabe. Yung mga puno, yung mga tanim. Tapos, sabi nga nung kasama ko na tourist guide namin, ang sabi niya, yan daw yung Malaysian government, no? Hindi daw nila talaga sinisira. Kumbaga, pinipreserve talaga nila yung kanilang mga nature, yung kalikasan, yung mga tanim, no, yung mga puno, pinipreserve talaga nila. Kaya, mga kaibigan, maganda eh. Sana dito rin sa Pilipinas, no, na wag po nating gawing puro na lang subdivision. Yung yung mga tinatawag na lugar na madami mga puno, tatanggalan ng mga puno, ipapatag yung mga kabundukan pagkatapos lalagyan ng subdivision. Sana wag nang ganun, no? I-preserve natin yung ating Mother Nature at instead na gawa natin ng mga subdivision, ay gawin na lang natin, magtanim tayo ng magtanim, no? At magtanim ng mga puno at yung mga subdivision, yung mga mga kondo na yan, pwede namang ilagay na lang doon sa mga lugar na talagang nararapat. Huwag doon kung saan maraming mga puno, maraming mga tanim, doon sa mga lugar na nakikita natin na hindi naman dapat pagtayuan ng mga subdivision, doon pa tinatayo, no? So, sana magbago na, no, yung sistema sa ating gobyerno. At alam naman natin, mga kaibigan, sino yung mga masyadong hungry pagdating sa pagpapatayo ng mga subdivision. Sino yung masyadong mga gahaman, no, na gustong-gusto na magpatayo ng mga subdivision kahit doon sa mga lugar na hindi naman dapat tinatayuan. Hindi ko na sasabihin, alam niya kung sino yun. Kung sino yung mga yun, di ba? Yan. Masyado po nating inaabuso ang ating kalikasan, di ba? Yan, tama po, si Heidi AC, sa atin kasi inaabuso na. Yan, inaabuso po talaga ang kalikasan. Correct po kayo dyan, no? Phoebe de la Cruz, tama po, hindi lang sa Malaysia siguro, kahit sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kung may mamamatay na puno, may kapalit na agad at hindi basta-basta kung saan-saan lang ang tapunan ng basura. Correct po kayo, no? At pero kasi ang sa Malaysia kasi sila hindi po sila marami. Hindi po sila anak ng anak. Nasa 53 million lang sila. Kasama na doon yung mga
Yung ni-research ko yun dati eh, kasama na doon yung mga tao na nagma-migrate, no? Kaunti lang talaga sila. Yun, isang tinanong ko yun sa kasama ko eh, na nakapag-asawa ng Malaysian. Bakit parang kaunti lang yung tao? Kasi yung mga Malaysian daw, pag nanganganak sila, isa, dalawa, marami na yung apat. Marami ng apat. Pero dito sa Pilipinas, apat, kaunti lang yun. Meron pa dito nanganganak 20, meron pa nga 30, pero walang trabaho. Diba? So, yun po ang kaibahan natin, no? Dahil din po sa dami ng tao, sa dami ng mga Pilipino, pagkatapos hindi na po maasikaso, no? Wala na mga bahay. Yung, ito po yung mga informal settlers, squatters, isa din po sa dahilan yan kung bakit po nagkaklag yung ating mga waterways. Kasi po, di ba, hindi po natin maikakaila na karamihan kasi sa mga nakatira sa squatters, no, mga informal settlers, walang tamang sanitation, no? Yung iba dyan ay basta-basta na lang nagtatapon ng kanilang mga dumi, no? Human waste, no? Mga dumi. At saka, yun bang kapag meron silang mga tatapon na lang nila sa ilog, ganyan, no? Kaya isa din po yan sa nagiging problema, no? Squatters, mga informal settlers. At kung ating titingnan bakit nagkakaroon ng informal settlers, yan po kasi yung mga taga-probinsya na nagmamigrate sa Manila, no? Karamihan po yan. Kasi ito sasabihin ko sa inyo, kami rin po naging informal settler kami. Kasi kasama din po kami sa nag-migrate. Galing po kami ng Mindanao. Misamis Oriental po kami, no? Mindanao. Nag-migrate po kami sa Manila. Ang reason ng pag-migrate namin kasi yung father ko, nalugi yung business niya. Tapos, gusto siyang tulungan ng lolo ko kasi lolo ko mayaman naman. Mayaman po ang angkan, no, ng aking lolo, grandfather ko. At malaki po ang lupain, no, sa Mindanao. Gusto siyang tulungan ng lolo ko para ibangon ulit, no, magkaroon ulit ng capital. Pero yung father ko at yung mother ko, masyadong maprinsipyo. Mataas po ang mga pride, no. Maprinsipyo silang tao. Ayaw nila nang binibigyan sila ng tinutulong-tulungan lang sila. Gusto nilang tumayo sa sariling paa. Kaya nag-migrate po kami, buong pamilya namin, no? Mother ko, father ko, kami magkakapatid, 5, puro babae. Nag-migrate kami sa Manila, maliliit pa kami. So, meaning to say, wala kaming bahay. So, nag-informal settler po kami doon. At yun nga po, pasalamat po kay President Marcos Sr. Dahil si President Marcos Sr., kapag meron po mga informal settler, hindi po niya yung pinapabayaan. Meron po yung kinalalagyan na nire-relocate po kagad dyan, no? Lupa. At sa lupa po na kung saan nire-relocate kami, nandun na meron ng mga CR. No? During the time, no, doon po sa kung saan kami nire-relocate, may CR na. So wala na kayong problema sa CR. Ang problema na lang namin noon ay yung paggawa ng bahay. At binigyan naman ng cash. No? Nagbibigay naman sila ng cash para paggawa ng bahay. No? So kami din po ay naging informal settler. No? So yan po mga kaibigan ang nagiging problema talaga. Kaya nga ang masasabi ko, maganda po itong ginagawa ngayon, no, ng ating Pangulo, ng ating Presidente, BBM, dahil naglalagay po siya ng iba-ibang mga housing, no? Housing, ngayon kasi condo type na yung housing na pinapagawa ng ating Pangulo. Kasi nga, wala na nga tayong masyadong maraming lupa, no? Kaya condo type na yung housing ng ating Pangulo. At yun nga, paggawa siya sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. At ang makakapag-benefit po nito, syempre, yung mga uuunahin po, yung mga informal settlers, yung mga nakatira sa mga tabing ilog, mga estero, yung mga talagang sa street nakatira, sila po yung uunahin na para magkaroon po sila ng disenteng bahay. At marami na po ang nakaka-benefit niyan ngayon, no, sa pabahay ng ating Pangulo.
Yan. Kasi pag upo po ng Pangulo natin, merong 6.5 million backlog. Yan po ang nangyari. Ibig po sabihin, para magkaroon ka ng 6.5 million backlog pabahay, ibig sabihin, nagpabaya ang mga past administrations, nagpabaya po sila. Hindi po nila inasikaso ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga Pilipino. Yan po ang katotohanan. Kaya pagpasok ng ating Pangulo noong 2022, nakita po, no, reported by PSA na merong 6.5 million kakulangan sa pabahay ng mga Pilipino. Kaya ang Pangulo natin ngayon, as much as possible, ay kanya pong direktiba, no, DSUD, bilisan ang pagpapatayo ng mga condo type ng mga pabahay na ito. Kasi kung hindi man niya mabuo ang 6.5 million pabahay, at least mga lahati man lang, at least maka 3 million man lang para makabawas-bawas man lang sa 6.5 million na kakulangan sa pabahay. Yan po, no? So, saan kaya yung pabahay na yun? Marami po, no? Sa buong Pilipinas po yan. Dito nga lang sa Davao City, marami ka makikita dyan, no? Mga condo type. Basta makakita kayo ng mga condo type, high-rise, no? High-rise yung na mga pabahay. Kay PBBM yan, no? Or mid-rise. Meron kasi high-rise, meron mid-rise. Condominium ng mga pabahay ang ating Pangulo, no? So, pabahay po niya yan, no? Nakakatawa nga yung mga DDS kasi inaangkin nila ngayon yung pabahay na yan na condominium, mala world class, no? May pa-swimming pool pa. Yan po ay under the administration of PBBM. Hindi po yan kay Duterte, no? Wala pong ganyan na pabahay si Duterte. Kay PBBM po yan. Yan, FYI, no? So, PB de la Cruz, imbis na tulungan natin ang Pangulong Marcos sa pagpapaunlad ng bansa, kaya isisi lahat sa kanya ang mga nangyari, maunlad pa sa maunlad ang bansa. Yan nga po ang pinagtataka ko, no? May mga kababayan tayo na katulad na lang ng kapag nagpo-post ako sa Facebook. Good news, good news. Ang makikinabang nito mga Pilipino, hindi naman yung Pangulo eh. Good news ito for the Philippines. Tapos makikita mo merong naglalagay ng emoji na laughing emoji, tapos makikita mo merong mga nagko-comment na, nako, fake news ka, bagsak ng ekonomiya natin ngayon. Mga ganon ba, na etong mga toxic na tao na to, mas gusto nila na bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Na ayaw nilang paniwalaan yung mga good news na hatid ng administrasyon. Ayaw nilang paniwalaan yun. At mas gusto nila na paniwalaan yung kanilang fake news na bagsak na daw ang ekonomiya ng ating bansa. Ganyan po sila ka-toxic. Kasi iisa lang po ang hangad nila sa kanilang buhay, ang i-install ang kanilang vice president na wala namang kwenta. Diba? Yan po yan mga kaibigan eh. Kaya nila sinisiraan ang gobyerno at ang ating Pangulo kasi gusto nila iisa lang i-install si Sara Duterte, ang pinakawalang kwentang vice presidente. Diba? Yan. Mga ungrateful na mga DDS yun. Correct ka dyan, Heidi. No? Ungrateful talaga sila. Cebu Pacific. Hello. Yan. Si Cebu Pacific, nandito. Yan. Julieta Torres, Talbot ba na yung bundok? Sinabayan, Kalbo ba yung bundok? Sinabayan pa na walang pinapagawang flood control project. Yung basura saan mo na lang makikita. Yun nga po, halo-halo na no? Yung patungkol sa pagkakalbo ng mga kabundukan, pagsira ng kalikasan, tapos andun pa yung pagnanakaw sa mga flood control projects, tapos yung pagtatapon ng mga basura. So, ayun, halo-halo na po yan. Kaya nga po, kita nyo dito po sa Asia,
Tayo yung sinasabing ah, Christian, no? Christian country in Asia, the Philippines, no? Tapos the rest ay Muslim, Hindu, Buddhist, iba-iba yung kanilang mga religion. Tayo Christian country in Asia. Pero tayo yung pinaka walang disiplina. Magpunta kasi iba-ibang mga bansa, disiplina, talagang disiplinado. Ang mga Pilipino, mukhang nasobrahan tayo sa demokrasya. Palagay ko yan yung dahilan kung bakit medyo marami sa atin ay walang disiplina kasi sobra-sobra tayo sa demokrasya. Unlike po sa ibang bansa, katulad ng kwento kanina ng Malaysia, takot sila eh. Takot sila gumawa ng krimen, takot silang basta kung ano-ano na lang kasi alam nila ang kanilang batas. May ganun po doon eh. May ganun sa Malaysia. Singapore din. May ganun, no? Sa iba-ibang mga bansa na dito sa Southeast Asia. Pero ang Pilipinas, sobra tayo sa demokrasya. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Ferdinand Marcos Sr., no? Yung disiplina, kailangan natin, no? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. O, tama naman yun, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina, pagsunod sa batas. Di ba? So, kung titingnan natin mga kaibigan, katulad na lang ng past administration, walang disiplina, hindi sumunod sa batas. Yung mga pinaghihinalaan pa lang ng bangag, itsugi, walang batas-batas. Di ba? Walang disiplina ang mga tao. Di ba? Kasi nga, hindi sumusunod sa batas dahil sa nasobrahan na ng demokrasya. Okay, punta tayo sa ating topic Okay. Kasi ang marami tayong topic ngayon, no? Yung nga mga updates sa nangyari sa bansa natin. Ay, guys, ang ganda na, sumisikat na yung araw. Dito kasi sa may bintana Itong kinalalagyan ko, dito yung aking upuan, nandito yung aking table, no? Table ko, dyan. Tapos bintana. Sumisikat na yung araw. Ganda na, no? So, sana nga lumayas na itong si Tino na to. Si Uwan. Uwan, lumayas ka na, Uwan. No? Lumayas ka na at huwag ka nang bumalik. Yan. So, ayun mga kaibigan, no? Alam niyo ba na habang abala ang ibang mga politiko sa pamumulitika, no? I-flex natin to mga kaibigan na habang abala ang mga politiko, yung ibang politiko sa pamumulitika, habang abala yung ibang mga politiko sa pag-happy-happy sa ibang bansa, no? Pagwawarla sa ibang bansa, paglalaklak ng alak sa ibang bansa, pagpa-party-party, habang abala yung iba, pagpunta ng